Hello po mga katubig, kumusta na po kayong muli? Heto na naman po tayo, si Tita Alice po, at mag-share ako sa inyo ngayon ng tamang paghuhugas ng mga galon. Okay? Isa na po dyan yung paghuhugas ng container. Ipakikita ko sa inyo kung paano nga ba makatipid din sa tubig. Tara, samahan niyo po ako. Okay, bago po natin hugasan yung container, basain muna natin siya. Yan, ganyan. And then, sasabunin na po natin yung container, okay? Para hindi tulo ng tulo yung tubig natin kasi magastos po habang nagsasabon ka tapos tumutulo yung gripo, okay? So ngayon sasabunin na po natin siya. Okay? Ayan, tingnan po, make sure po na malilinisan natin yung mga galon. Ayan, sa mga gilid niya, kuskusan natin siya mabuti. Diba, habang lilinis tayo, walang tumutulong tubig sa gripo, di ba? Malaking bagay po yung makakatipid tayo ng tubig. Eh. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, make sure na toothbrushan natin yung mga gilid niyan kasi yung mga dito yan. Isa po yan sa kalinisan na sinasabi rin natin. Mahalaga po yan. Na malilinisan maigi yung mga galon natin. And then, yung mga faucet ditong mga containers, mahalaga po yan. Faucet, ayan. Sunod ko lang maigi yan. Maganda kasi ang toothbrush gamitin sa container kasi mas sumusuksok siya doon sa pinakasulok. Ayan. Ilalim at ibabaw. Okay. Okay, make sure po ha, pati itong kapwet ng container natin. Nakukuskusan po natin yan. So, aanlawan na natin ngayon. Tingnan nyo kami rito kung mag-anlaw kami rito sa Altris. Hindi kailangan na ganyang kalakas. Yung ibang water station, nakikita ko ganito kalakas yung tubig. Todong-todo. Diba? Napakalaki ng konsumo kapag ganyang kalakas ang tubig. So, kami rito sa Altris, ganito lang yan. Pinakamalakas na namin yan. Lalo't pagka sobrang busy namin dito, marami kaming nakatambak na galon. Ganyan ang kalakas ang aming tubig. Pero syempre kapag tambak ang galon natin, syempre mabilisan po yung kilos natin. Yan, ganyan. Kailangan anlawan natin maigi po yan. So kapag naanlawan na natin siyang maigi, okay, make sure lahat ng container natin ay sinisilip natin yung loob. At ikaklaro lang po natin ha, hindi lahat ng container ay kailangan sabunan ang loob, okay? So, kapag nakita natin yung mga container natin na sobra talagang dudumi, malumot siya, doon lang natin sasabunin yung loob. Kasi iniiwasan natin yung magkaroon ng lasang sabon, humalo siya sa tubig, okay? So, makita natin na wala namang lumot kasi bago naman ang container, luglugan natin ito ng maraming beses. Para make sure wala siyang ibang amoy na humalo. So, ganito pagluglog naman na gagawin natin. Kung round na yan, ganito po ang isang round ha. Isang round po yan sa akin, ganyan. Okay, after mga dalawang round na yan, aamuyin po natin ang galon. So, kung meron pang amoy yung galon, isang luglog pa po ulit. Isang round pa na luglog. Yan. Sigurado. Malinis na yan. Yan. Okay na po. Okay. Dito na tayo sa kanyang mga natin. Kailangan din pati yung mga cup niya, malinisan natin yung maigi. Tsaka yung buga ng tubig natin, di ba? Hindi natin kailangan itubo yung tubig. Ang mahalaga, malinisan natin maigi yung mga takip. Basta silipin natin pati yung mga takip. Pag makita natin marurumi po yan, gamitan natin ng toothbrush. Let's say, halimbawa, sobrang kapal ng dumi, gamitan natin po ng toothbrush. Ganyan. Sulok-sulok niya. Pero kung makita mo naman na malinis, actually sa seminar kasi, ang sabi sa amin, yung loob, hindi na kailangan sabunin yung mga parte ng loob. Tubig lang po talaga. Labas ang mahalagang nasasabon natin, ganyan.
Tulad yan, malinis na siya. Diba? Ayan po, ganyan lang. So, okay, ngayon po, dito na tayo sa round. Ganon din ang gagawin natin. Basahin na natin. And then, sabunin na natin siya. Make sure malilinisin natin maigi yung ating container. Tingnan natin. Tingnan na po yung paglinis. And then, baligtarin na po natin. Puwet. Mahalaga po, nalilinisin yung mga puwet. Kagandahan kasi sa Joy, mabula siya, mabango, pero mabilis matanggal yung amoy ng yung bango niya. Hindi siya magastos sa tubig. Ayan. Gusto din po yung mga bibig ha. Ayan tulad niya. Then naalawan na po natin. Ganon din ang buga ng tubig. Oh. Ganyan lang din po. Hindi kailangan itodo yun. Sobrang lakas. Hindi po natin kailangan itodo yan. Kasi kailangan natin makatipid rin tayo sa tubig. At nalilinisan natin ang gano'n ng maayos. Kasi pag sobrang itotodo mo yan, hindi mo malilinisan ng maayos yan. Ayan. Diba? Wala na yung amoy ng Joy niya. And then lulublugan na po natin yan. Sa bibig, ang lawan din ng bibig. Linis na po yan. So, dito naman sa round, hindi na kailangan na gamitan ng brush. Kung makikita naman natin na malinis, kasi tulad po niyan, bago po yung galon. So, hindi lahat ng round ay gagamitan ng brush sa loob, okay? Minsan lang na kung meron mga round na galon, may lumot, minsan nilalagyan nila ng nawasa po yan. Yun, pwede po natin gamitan yan ng brush, okay? So kung hindi naman kailangan, wag na po natin gamitan ng brush. Basta mahalagang maluglugan po yan ng maayos. Dito naman po tayo sa takip niya. Okay, make sure din, makuskusan natin maigi yung mga takip niyan. Sasabunin din po yung mga yan. Kasi malinis. Kasi sa water station, isa po yan sa hinahabol sa atin ng mga customer natin, yung linis. Subok ko na po yan. Kaya, mahalaga na tayong may-ari. Nakafocus talaga tayo, hands-on tayo. Mismo tayong may-ari, alam natin trabahuin yung trabaho rito sa loob. Para meron tayong maituro sa ating mga tao. Kasi pag tayong may-ari na hindi natin kabisado ang trabaho, anong ituturo natin sa tao natin? Diba? So, tulad niya, nalinis na po yung takip. Okay, make sure po na yung sponge na gagamitin natin sa loob ng container at sa labas ay magkaiba. Okay? Kasi yung iba, nakikita ko sa ibang water station, iisang sponge ang ginagamit nila. Hindi po, kailangan magkaiba. At saka, remind ko na rin kayo, isa sa tipid-tips na sinasabi ko sa inyo, itong Joy na gamit namin, hinahaluan ko to ng unscented na dishwashing liquid, okay? Kasi medyo mahal ang Joy, so kailangan tipid-tipid rin tayo. Nasasayang kasi yung unscented ko ng mga binili lately. Ang sabi kasi unscented, pero naiiwan pa rin yung amoy niya. Mabango siya, kaya magastos siya sa tubig. So para hindi siya masayang, ang ginawa ko na lang, nilalagyan ko ng konti ditong Joy at saka konting unscented. Okay lang naman pagsamahin eh. At least makatipid po tayo. So after po natin hugasan ha, ito na po, magre-refill na po tayo ng galon. So for example, na-refill na po natin siya. Okay. Kaya nakikita natin ha, yung ating mga takip na hugasan. And then, meron po tayong nilalapagan ng mga towel na malilinis. Make sure po yung ating towel ay malinis po dito. And then, ayan, takpan natin. And then, tulad po ng nasabi natin kanina, kailangan po yung ating mga container ay pupunasan natin. Let's say ha, uusog dito and then pupunasan po yung mga galon. Ayan.
make sure malinis din po yung ating pamunas. Tingnan natin ha. Kung mapapansin natin, iba-iba yung mga pamunas natin. Meron tayo sa galon, meron tayo dito, at meron po tayong lapagan ng mga cup. Okay po? Tulad yan, punasan natin. Yan, ganyan. Para yung mga basa-basa wala sa container, tuyo siya. Kasi kung minsan, pagkabasa po yan, hindi nyo napunasan, madulas po yan sa mga bowl pag hinawakan nila. So, para maiwasan yung aksidente, kailangan napunasan po natin yan. Okay, ngayon po ipakikita natin sa inyo kung paano pag-sealed, okay? So, kung meron kayong isa, dalawa, tatlo, apat, 5 containers dito, pwedeng sabay-sabay na natin sealdan para makatipid tayo sa kuryente. Tingnan natin kung paano po mag-seal. Okay, so ganyan. Pag-sealed natin, make sure po kakapit yan sa ilalim at sa ibabaw dapat. Okay. Kasi minsan nakikita ko yung iba nagsisealed puro sa ilalim po yung kapit. Hindi po. Kailangan kumapit po yan sa ilalim at ibabaw. So, tingnan natin ha. Kailangan pakapitin natin dito sa ilalim. Hawakan muna bago natin bibitawan. Ano po? Okay na po yan. And then dito naman tayo sa ibabaw. Tingnan natin ha. Kailangan yan. Kumapit sa ilalim. Kumapit din sa ibabaw. Ayan, tulad yan. Pakapitin natin sa ilalim at sa ibabaw. Para pantay po. Kita natin pantay siya. Ayan. Dito naman tayo sa small. Ganun din po yan. Kailangan pakapitin din sa ibabaw, sa ilalim at sa ibabaw. So, tulad po ng nabanggit natin nung nakaraan na kung kaya nating sealdan ng at least 3, 4 to 5 containers, gawin po natin. Kasi ang point po natin dito is makatipid po tayo ng kuryente. Kasi kung isa-isa natin sisildan yan, isa and then patay, sindi, malakas po ang kain ng kuryente natin yan. So, make sure na kaya natin sabay-sabay lahat para mas madali yung trabaho rin natin. Okay, remind ko lang po kayo ha, make sure yung ating refiller ay maghugas ng kamay bago humawak dito sa ating container sa pagsiseal. Napaka-importante na laging malinis ang mga kamay nila. And then, remind ko na rin kayo na dapat pag refiller, duty po dito, make sure naka-face mask. Dahil kung minsan nakikipag-usap tayo sa washer, ang laway natin pwedeng tumalsik dito sa ating tubig. So, lagi nyo silang i-remind pagdating po sa kalinisan. Isa rin po kasi nga sikreto ng successful na tubigan po yung pagiging malinis natin sa loob at labas po ng ating water station. Okay, dun po sa mga nagtatanong sa akin kung obligado raw bang sabunin yung loob ng container. So, ang sagot ko dyan, kasi dun nung nag-seminar po kami, actually ang sinabi lang talaga sa amin, tubig lang sa loob, luglugan lang ng mabuti. Ngayon kasi, ang nangyayari sa ating water refilling station, nai-experience natin yung sobrang dudumi talaga ng mga containers. Let's say, amoy juice minsan naman amoy lumot siya dahil ini-stakan kasi nila yan ng mga nawasa kung minsan. And then, sa sobrang tagal lang naka-stack ng mga galon, amoy hindi mo na malaman, ang mabaho na yung amoy, kulob, parang ganon. Parang amoy agyo na hindi mo na malaman ang amoy niya. So, kaya tayo nauubligang magsabon doon sa loob ng container. At kapag nangyari po yan na mga amoy sabon yung tubig nila, for sure magko-complain yung ating mga customers. So, yun po yung dapat i-avoid po natin. Tandaan po natin lahat ng mga pointers or yung mga senior ko sa inyo ngayong araw na ito. Napakahalaga na yung ating tubig, yung ating serbisyo ay malinis. Panatilihin nating malinis ang ating water refilling station. Okay, make sure po natin yung ating washer at refiller ay naka-hairnet at apron. Nang sa ganun po, asigurado tayo na paghuhugas ng galon natin maayos, pati pagre-refill ng tubig. Hindi sasama yung mga buhok natin doon sa tubig. Okay, sana po meron kayong natutunan sa araw na ito doon sa mga senior ko sa paghuhugas natin ng galon. Tamang paghuhugas natin ng galon. And then, doon sa mga
hindi pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo sa aking channel. At like and share na rin. At kung meron kayong mga katanungan, please comment down below po tayo. Okay? Marami pong salamat sa inyong mga katubig. God bless po. Bye!